There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 4 na lugar sa bansa nakapagtala ng heat index o damang init na nasa danger level. Delikado dahil posibleng magdulot ng heat cramps o pananakit ng kalamnan. Pinakamataas diyan ang 43 degrees Celsius na naitala sa San Jose, Occidental Mindoro at Pili, Camarines Sur. Babala ng Pag-asa, posibleng sumampa pa sa 50 degrees ang damang init gaya ng naranasan noong nakaraang taon. At nakatutok si Oscar Oida. Malamang iisang idinadaing ngayon ng taong bayan ang sobrang init ng panahon. Sa lungsod ng Maynila kanina, pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index o yung init na pakiramdam ng katawan. Itinuturing na yang nasa danger level. Sa Marcela Marcelo Elementary School sa Pasay City, halatang init na init ang ilang mag-aaral habang papauwi mula sa klase. Si Mami, may bitbit pang sariling ventilador. Magsusundo po sa anak ko po. Kaya nagdala ako na kasi sobrang init po. Kahapon, pinakamataas ang naitalang heat index sa Dagupan City, Pangasinan, na umabot ng 42 degrees Celsius. Sinundan niya ng Zamboanga City, Cotabato City at Hinatuan, Surigao del Sur na 41 degrees ang damang init. 40 degrees naman sa Puerto Princesa City sa Palawan. Sa tala ng Pag-asa ngayong araw, umabot sa 38 degrees Celsius ang heat index sa Science Garden sa Quezon City at sa Naiya, Pasay City. Ito ay pasok pa din dun sa tinatawag natin na extreme caution kung saan maaaring magkaroon pa din ng mga heat cramps, mga heat exhaustion at kung mapapabayaan ay maaaring mag-lead into heat stroke. Sabi ng Pag-asa, sa April o May inaasahan ang peak ng tag-init. Noong nakaraang taon, pumalo sa 55 degrees Celsius ang damang init sa Giwan Eastern Summer noong May 26. Babala ng Pag-asa, maghanda ang publiko lalo't posibleng ganyan ulit katindi ang init na mararanasan. Ang Quezon City, hindi pa rin nagpapasok ng mga estudyante ngayong araw. Meron po kasi kaming guidelines sa Quezon City as advised by the City Health Department na ang threshold is 40 degrees Celsius. Pag umabot ng 40 degrees and above, we have to cancel classes on all public schools in Quezon City. Sa isang paaralan sa Dagupan City, may water break na ipinapatupad sa mga mag-aaral. Sa kalapit na bayan ng Kalasyaw, kanya-kanya ang pag-iingat, lalo ang mga traffic enforcer na babad sa araw. At dahil sa banta ng posibleng pagtindi pa ng init ng panahon, sususpindihin rin muna ang klase sa Pasay simula bukas hanggang Huwebes. O kadalasan pag ganyan na mainit ang panahon, alam niyo naman ang mga bata ngayon ay kapag mainit, hindi nakapag-concentrate. Sa ngayon naman, mayroon na tayong ibang alternatives of teaching and learning na yung sa online, blended, sa mga modular. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Kaugnay naman ng bumigay na tulay sa Isabela, inaalam na ngayon ng DPWH kung tama ba ang paggamit ng solid na bakal imbis na malalubid na bakal at kung ano naman ang pwedeng ikaso sa truck na dumaan. Vine-verify rin ang video na pinaniniwalaang kuha sa aktwal na pagguho. Panoorin yan sa pagtutok ni Joseph Moro. Dapat kumati ulit niya. Pasular ka talaga kita? Siguro. Sa viral dashcam video ng isang dumarang sasakyan, nakuhanan ang mismong punto ng pagguho ng bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela nitong February 27. Ang pinsalang inabot ng tulay kitang-kita lalo mula sa ere. Ayon sa Department of Public Works and Highways na nagbe-verifika na rin sa dashcam video, 44 tons o lampas 40,000 kilo lamang ang kaya ng tulay. Pero ang dumaan truck na dumaan nang bumigay ito na pinaniniwala ang may kuha ng viral dashcam video nasa 100 tons o doble ng kapasidad ng tulay.
Pero hindi lang pala yan ang dumaan dahil kita sa CCTV bandang alas 8 ng gabing yun ang magkasunod na pagdaan ng dalawang truck na may dalang mga bato bago bumigay ang tulay. May pangatlo pa nga sanang sasampa, nakita naman sa anggulong ito. Dumaan yung isa, nakalusot. Pangalawa, yun ang sumabit na ba. Ayon sa Public Works Department, overloading ang nakita nila sa investigasyon na dahilan kung bakit bumagsak ang tulay. Overstressed yung the bridge ay 200% yata. Pinag-aaralan ngayon ng DPWH ang maaaring ikasa sa kumpanya ng truck dahil para lamang sa mga light vehicle ang tulay. Kahit nga mga nakausap na trucker ng GMA Integrated News sa Isabela, batid namang bawal ang mabibigat na sasakyan sa tulay. Siyempre yung mga sobrang bigat na, dapat hindi na pinapadaan yan. Kumbaga kaya sa amin, nagbawas na kami ng mga timbang-timbang para hindi gaano overload yung mga karga namin. Pero bukod sa kapasidad ng tulay, may isa pang sinisilip ang DPWH kung tama ba. Isa sa mga tinitingnan ngayon ng DPWH ay ang umano'y kakaibang disenyo ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Sa halip kasi ng mga bakal na lubid, ang tagabuhat ng tulay solid na diretsyong bakal o tensile steel ang ginamit dito. This is a unique design. The first of its kind dito sa... Never been tested, ibig sabihin. In Philippines, wala to. Yung cables kasi nito are solid steel, hindi strand, hindi cable stay, hindi cable strand. Normally, ang alam namin dito is actually when you do this kind of a structure, dapat yung cable strands ang dapat ginagamit dito. Because may tensile stress, may tensile parameters. Para gumagano ng konti yung tulay pagkano. When it is rigid, talagang it snaps. Ayon sa DPWH, ang pribadong konsorsyum ng kumpanyang UTCP, PERT Consult and Schema JV at isang engineer Albert Cañete ang nagdisenyo ng tulay. Kinukuhanan pa namin sila ng panig. Tinanong din namin na nag-aproba nito noong 2014 na sinuoy DPWH Secretary Rogelio Singson. Sabi niya may ginagawa ng investigasyon ng DPWH at doon na anya kami sumangguni. Kumpanyang RD Interior Junior Construction naman ang kinontratang gumawa nito taong 2018 nang matapos ang orihinal na kontrata na nagkakahalagang lampas 600 million pesos. Pero hindi agad ito nabuksan sa publiko dahil kailangang i-adjust ang disenyo nito. Taong 2022, kinailangan ulit na i-retrofit ang tulay para sumunod sa bagong design code ng DPWH. 2024, natapos ang retrofitting sa halagang abot 300 million pesos kaya umabot sa 1.2 billion pesos ang kabuuang halaga nito. At kahit nang buksan na ito noong February 1, nilimit na lamang yan para sa mga magagaang sasakyan. This bridge was never opened until February this year, 2020 this year. Bakit po? Because of the adjustments. Pinag-aaralan na ng DPWH ang atas ng Pangulo na dapat may panagutin sa pagbagsak ng tulay. Nandot na lang namin to. Paano, sir? Well, from the design, from the detailed engineering design to the construction and now to the retrofitting, everything was done, were done actually before this administration took over. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kahit may mga nadisgrasya na at namatay na noon, may mga pasaway na rider pa rin sa Marilaki Highway sa Rizal. Isa sa mga nasita, ang 15 anyos na wala nang ang helmet, nakipaghabulan pa hanggang Antipolo. Nakatutok si June Veneracion. Aakalain mong eksena sa pelikula ang pagtugis na ito ng pulisya sa isang rider sa bahagi ng Marilaki Highway sa Baras, Rizal. Ang hinahabol, isang 15 anyos na rider na sinita dahil walang suot na helmet. Pero imbis na huminto, humarurot pa umano ito. Kaya mula Baras ay umabot ang habulan sa Antipolo bago siya nahuli. Wala siyang dalang helmet. 3 motor po yun. Actually, yung etong minor, sinabihan siya nung kasama niya na takbo. Sinigawan niya takbo. Kaya itong minor, sumunod naman po kaagad. Yun po, kaya nagkaroon po ng habulan. Dahil minor de edad, hindi kinasuhan ang nahuling rider. Pero inimpound din po namin ang kanyang motorsiklo and sinampaan din po natin ng iba't ibang mga violation po sa mga traffic laws po. Sa Marilaki pa rin, nahuli ang isa namang rider na tila
nag-e-exhibition sa gitna ng kalsada. Nagpaikot-ikot pa ito hanggang sa sumemplang. Sinita na, pero di rin nagpatinag ang rider na sumakay at pinatakbo ang motor. Nahuli rin kalaunan ng 19 anyos sa rider. Patong-patong po ang aming pinataw sa kanya. Katulad po ng failure to carry o RCR po, reckless driving, defective, improper, unauthorized accessories po, driving an unregistered motorcycle, and unauthorized motorcycle modification po. Nakulong ang rider na kalaunan ay nakapagpiyansa rin habang na-impound ang kanyang motor. Naghihigpit sa nasabing highway, lalo't nitong Enero lang, isang rider ang nasawi sa bahagi ng Marilaki Highway sa Tanay Rizal. Dahil din sa exhibition na kung tawagin ay Superman Technique. Muling paalala ng pulisya, Ang Marilaki ay para sa lahat po. Hindi po ito racetrack. Sa mga kamote riders, hindi po kayo open dito sa Marilaki. Makisama kayo. Kung magra-ride kayo, mag-ride lang. Wala pong karera or mga exhibition. para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Pinaplansya na ang posibleng pulong ni na Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump. Ayon sa ating ambasador sa Amerika, may tiniyak siya kaugnay ng tulong militar ng Amerika sa Pilipinas, lalo't may katulad na paksa sa pag-uusap naman ni Trump at ni Ukraine President Volodymyr Zelensky kamakailan. Nakatutok si JP Soriano. Ilang araw matapos sumbatan at tawaging bastos ni US President Donald Trump si Ukrainian President Zelensky, inanunsyo ng White House ang pagtigil ng Amerika sa tulong militar sa Ukraine. Kahit tuloy ang pananakop rito ng Russia dahil unprecedented o bago ang pagkambyong ito sa policy ng Amerika sa Ukraine. Pangamba ng ilang foreign at defense experts na baka mangyari ito sa ibang tinutulungang kaalyado tulad ng Pilipinas. Tingin ng Philippine Ambassador to the United States, iba naman ang kaso ng Pilipinas sa Ukraine. Yung mga ihip ng hangin, siyempre laging pumapalit yan. Pero ang ihip ng hangin ay nasa atin ngayon dahil importante para sa ating mga bayan. Sa Amerika, para sa mga iba pang bayan na mapayapa dito sa ating area na hindi pwedeng isang bayan na pwede mag-dominate. Sa gitna niyan, posibleng niya makipagkita si Pangulong Bongbong Marcos kay Trump sa pagitan ng Abril o Mayo. We've been in communication with the White House kung ano na yung mga pag-uusapan at kung ano yung potential schedule na pwedeng i-propose. Ayon kay Romualdez, dati nang kakilala ni Trump ang Pangulo. Noong presidential son pa lang siya. President Trump knew Mrs. Imelda Marcos before when they used to see each other in New York. And President Marcos Jr. himself had met President Trump, but of course he was still a young student then in New York. Bagamat di pa malinaw kung anong pag-uusapan, tiniyak ng ambassador na sa ngayon walang dapat ipangamba sa tulong militar ng Amerika. Katunayan, nauna nang in-exempt ng Amerika ang military aid sa Pilipinas sa pagpapatigil nito sa aid o tulong ng Amerika sa iba't ibang bansa. $300 million yan, na balanse raw ng $500 million na ipinangako noon ni dating US President Joe Biden. So basically, the whole amount has been already approved for exemption. Pero siyempre, all that is based on information that kumbaga ino-audit ngayon ng bagong gobyerno sa Amerika na kailangan alam nila kung saan pumupunta yung pera. Isinusulong ding pag-usapan ang Free Trade Agreement o FTA o pag-aalis ng taripa sa ini-export at ini-import natin sa Amerika, lalo na sa gitna ng pagpapatong ng US ng ganyan sa mga produktong ipinapasok sa US. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pinangangambahan ang mas matinding traffic sa EDSA kapag umarangkada na ang malawakang pagsasaayos doon ngayong buwan. Sasagasa kaya yan sa Vermont? Alamin sa pagtutok ni Joseph Moro.
Sa mga nababagala na sa traffic sa EDSA, kapit dahil pati mga suki ng busway magsasakripisyo simula sa huling linggo ng Marso. Hindi lang rehabilitasyon kundi overhaul o malawakang repair ang gagawin sa ilang bahagi ng EDSA. Unang gagalawin ang segment ng busway sa northbound lane ng EDSA mula Balintawak hanggang sa Monumento. Hindi lamang yan basta papalitadahan kundi bubungkalin na talaga. Papalitan namin yung pavement. Ganun? Yeah. In parang... Yeah, new pavement to. New pavement and stronger pavement. At bagaman hindi mawawala ang biyahe sa busway, gaya ng siniguro ni Transportation Secretary Vince Dizon, ililipat muna sila sa katabing lane ng busway. Hindi pa rin sila ihahalo sa iba tulad ng dati, pero mababawasan ng lane para sa mga pribadong sasakyan sa ilang bahagi ng EDSA na ginagawa pa. Tatanggalin namin muna yung mga barriers nila. So the buses will have to share with the open lanes muna for the time being. They will just have to be limited on the adjacent lanes. Pagkatapos ng bus lane, isusunod na ang mga karatig na lanes hanggang sa outer lane. Paano ang mga bahagi ng EDSA na binabaha kung biglaan o sobrang lakas ng ulan? Palalawigin pa ang drainage ng EDSA. These were installed long time ago, so maliliit na yan. So that's the reason why hindi na doon sa runoff. 15 segment naman ang kukumpunihin sa southbound lane. Ayon sa DPWH, aabutin ng 1 taon itong overhaul ng EDSA. Sasagasa sa bare months kung kailan malala ang traffic. Parang mas convenient kasi kapag may sariling lane yung bus. Especially sa amin nagko-commute kasi mas mabilis. Babalik traffic na naman, sir. Hassle na naman, sir. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Hindi paninira sa kalikasan, kundi bahagi lang ng fire drill ang nalitratuhang usok mula sa BRP Sierra Madre. Gitya ng Philippine Navy sa gitna ng tinawag nitong mapanlinlang na post ng isang China state-controlled media company. Nakatutok si Chino Gaston. Deceptive o mapanlinlang ayon sa Philippine Navy ang pagkakakapsyon sa mga imaheng ito ng isang China state-controlled media company. Sa post, kitang may usok na nagmumula sa BRP Sierra Madre, ang nakasadsad na barko ng Pilipinas na nagsisilbing base ng mga sundalo natin sa pinag-aagawang Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sabi ng caption, mapanira sa kalikasan ng aktibidad sa barko. Pero paglilinaw ng Navy, walang paninira sa kalikasan sa napapanood na video na bahagi lang ng fire drill. The smoke incidentally went beyond what they were intending to exercise. Nevertheless, this was put under control. There was no damage to the environment. All the men aboard the ship are safe. The exercise was conducted successfully. Hindi rin umano pwedeng isang tabi ang posibilidad na bahagi ng information warfare ang kumakalat sa Chinese social media na dating bahagi ng China ang Palawan. Information warfare is being waged against us. In an authoritarian state where social media and freedom of expression is regulated by government, everything is possible. Such statements about Palawan are baseless. Ayon naman sa maritime law expert na si Professor J. Batong Bakal, ang pagpapalabas ng issue ng pollution sa West Philippine Sea ay taktika lang ng China para pagtakpan ang totoong mapanirang epekto ng pananatili ng mga barko ng China roon. Kahit sabihin mong totoo yung nagsusunog yung garbage ang BRP Sierra Madre, nag-iisa siyang barko doon, no? Hindi kagaya sa China na daan-daan nisira nila yung mga coral reef dahil naka-angkop sila doon at nagtatapon nila ng mga basura at kung ano pa doon sa area. Wala pang tugon sa paratang ng information warfare ang Chinese Embassy. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. 1 milyong pirma ang target ng ilang grupong nanawagang simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa kanila ang mga kaanak ng mga pumanaw sa umunoy extrajudicial killing noong Duterte drug war. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. May temang Semana Santa ang paglulunsad ng ilang religious at sectoral group at pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings sa People's Impeachment Movement.
Inihayag nila ang panawagang simulan na ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mukhang tinatamad ang ating Senate President si Chis Escudero at ibang mga senador. Mahirap po magtatamad-tamad. Ito po yung sin of omission. Sa inilabas na impeachment calendar ng Senado, sa Hulyo pa balak simulan ang paglilitis. Ayon sa mga eksperto, malinaw po ang sinasabi ng saligang batas na forthwith. Ibig sabihin, kaagad-agad, agaran, now na, hindi sa Hulyo. Mangangalap din ang grupo ng 1 milyong pirma para ipakitang may public clamor na simulan na ang impeachment trial. 1 milyon na ang aming target. At pagkatapos nun, kung sakali, itutuloy pa rin po namin ito hanggat hindi po kikilos ang atin pong Senado. Suportado ng ilang kongresistang lumagda sa impeachment complaint ang panawagan ng grupo. And I think, to be honest, the one to benefit from this is the person in question. Siyempre, ang pangalawang Pangulo. Habang hindi po dinidinig ang impeachment trial, mas lalo hong nagkakaroon ng sense of impunity. Marami sa aking mga kababayan ang nagtatanong ano nang nangyari po sa impeachment. Hinihinga namin ng reaksyon si Senate President Chis Escudero pero nauna na siyang nanindigang sa Hulyo pa sisimulan ang impeachment trial. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ibinasura ng Pasay City Regional Trial Court ang mga kasong natitira laban sa aktres at negosyanteng si Neri Naig Miranda. Sa pahayag ng mga abogado ng aktres na ibinahagi ng asawa ni Neri na si Chito Miranda, sinabi nilang natanggap na nila ang utos ng korte na nagbabasura sa kasong syndicated estafa dahil walang nakitang probable cause ang prosecutor. Bigurin umano ang complainants na patunayang nagkaroon sila ng direktang transaksyon kay Miranda sa iwalay na utos ng Pasay RTC Branch 111. Ibinasura rin ang kaso kaugnay sa paglabag ng Securities Regulation Code. Sa isang post, nagpaabot ng kanyang pasasalamat si Chito sa mga nagpaabot ng tulong sa kanilang pamilya. Ayon naman sa abogado ng mga complainant, kukonsultahin pa niya ang kanyang mga kliyente. Nag-tour sa COMELEC at pinaliwanagan ang contestant ng It's Showtime na aminadong kulang ang alam tungkol sa komisyon. Dahil posibleng maraming tulad niya, ayon po sa COMELEC, pwede siyang makatulong para maturuan din ang ibang kabataan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ano ang mensahe mo sa COMELEC? Sorry po, hindi po ako masyadong knowledgeable about sa COMELEC. Kasunod ng tagpong yan sa isang segment ng It's Showtime, Na mental block lang din po kasi. inimbita mismo ng COMELEC ang contestant na si Heart Aquino. Hindi lang siya basta tinur, kundi pinaliwanagan ni mismong COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa kung ano ang trabaho ng komisyon. Mas naunawaan ko po yung meaning po din talaga ng COMELEC and kung ano pa po talaga yung ginagawa po nila. And dine-encourage ko po na mas alamin pa po din po talaga natin yung trabaho po ng COMELEC. Ang pang-eenganyong yan sa iba, approve sa COMELEC, lalo't posibleng tulad lang din anya si Aquino ng maraming kabataan. Si Heart kasi nakikita namin na pwede siyang maging influence sa youth. Para sa mga ibang kabataan din who are not so knowledgeable about COMELEC, we would like to show that COMELEC is willing to reach out to the youth. Sa datos pa naman na nakalap ng GMA Integrated News Research, lumalabas na mga millennial o Gen Z ang mga henerasyong may pinakamaraming pasok sa voting population. Nagsagawa rin ng COMELEC ng media orientation and consultation meeting kaugnay sa bagong polisiya nito tungkol sa pagsasapubliko ng political surveys. Nilahukan ito ng ilang opisyal ng GMA. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Ibinasura ng First Division ng COMELEC ang disqualification petition laban sa mga tulfo na tumatakbo sa election 2025 dahil sa hindi inilakip na dokumento. Sa petisyon, hinihiling na i-disqualify dahil sa umano'y pagiging political dynasty sina ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo,
at CIS Representative Jocelyn Tulfo, Quezon City 2nd District Congressman Ralph Tulfo, party list nominee Wanda Tulfo Teo at senatorial candidate Ben Tulfo. Pero ayon sa COMELEC, insufficient in form o kulang nila ito dahil hindi inilakip sa reklamo ang kopya ng Certificate of Candidacies o OCC ng mga Tulfo na isa nilang basic requirement. Gayunpaman, maaari pa rin nilang maghain muli ng parehong reklamo. Ipinagpasalamat naman ni Congressman Erwin Tulfo ang hatol na ito ng komisyon. Sinusubukan pa po ng GMA Integrated News na kunin ng pahayag ang iba pang inireklamong Tulfo. Mga kapuso, kahit matinding init na ang nararanasan ngayon sa malaking bahagi ng bansa, hindi pa po opisyal na nagsisimula ang dry season o yung tag-init. Isa kasi sa mga indikasyon ng opisyal na pagsisimula ng tag-init, ang tuluyang pagkawala ng epekto ng amihan. Posibleng bumalik pa ang ihip ng amihan sa mga susunod na araw, bagamat hindi na kasing lakas ng mga nakaraang linggo at maaring hanggang Northern Luzon na lamang. Sabi ng Pag-asa, sa unang bahagi ng Marso, karaniwang pumapasok ang tag-init, kaya ngayon ay nasa transition period na. Tuloy-tuloy naman ang pag-iral ng easterlies o yung mainit at malinsangang hangin. Ayon sa Pag-asa, pinakamainit bukas sa Pili, Camarines Sur, Legazpi, Albay at Virac, Catanduanes sa 43 degrees Celsius. 42 degrees Celsius naman sa San Jose Occidental, Mindoro, habang 41 degrees Celsius sa Iloilo City. Sa Metro Manila, posibleng pumalo sa 39 degrees Celsius ang heat index o damang init. Pero kahit mainit ang panahon, may mga pag-ulan pa rin sa ilang lugar base sa datos ng Metro Weather. Bandang tanghali at hapon nga bukas, unti-unting tataas ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon, Mimaropa, pati sa ilang bahagi ng Visayas at halos buong Mindanao. May malalakas na ulan dahil sa thunderstorms kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, may tsansa rin ng ulan sa hapon o gabi. Ginisa sa Senado ang Bureau of Immigration dahil sa kulang pa ring report nito tungkol sa pagtakas ni Alice Guo nung nakaraang taon. Naungkat din sa pagdinig ang tila pabayang deportasyon sa ilang inarestong Chino sa bansa at hindi malinaw na kinaroroonan ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kalahating taon na ang lumipas mula nang maaresto si dating Bamban Mayor Alice Guo sa Indonesia, pero wala pa rin kumpletong report ang Bureau of Immigration kung paano siya nakalabas ng bansa. Kaya hindi na itago ni Senador Risa Hontiveros ang inis sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice kanina. Can you imagine the frustration na dapat by now nalalaman natin? Very regrettable po. We will submit compliance report to your office, Madam Chair, but I'm sorry, but as of this time, we don't have any information kung saang ports or subports nakatakas sila Guo siblings. Paliwanag ng BI, sinulatan nila ang kanilang counterpart sa mga bansang napaulat na dinaanan ni Guo, pero impormal nilang sinabi na wala silang impormasyon tungkol doon. Ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA, naimapa na ang posibleng ruta ni Guo paglabas ng Pilipinas. Una raw pumunta si Guo sa Kota Kinabalu, Malaysia. As to the question of how Alice Guo was able to leave the Philippines, ito po yung gaps na tinitingnan pa rin namin. Posible raw na ang exit point ni Guo ay sa southern backdoor, malapit sa Tawi-Tawi. Sa isang pahayag, sinabi ni Immigration Commissioner Joel Viado na base sa inisyal na investigasyon, walang ebidensya na may tauhan ng BI na tumulong sa pagtakas ni Guo. Bagaman hindi sakop ng BI ang mga pribadong coastline at airstrip, nababahala raw sila na naaabuso ang anyay porous borders ng bansa. Sinita rin ni Hontiveros ang ginagawang deportasyon ng BI sa mga Chinese national dahil hindi raw nakakarating sa China ang iba, kabilang ang 3 umano'y pogo bosses na sina Liu Xun, Kong Xiangryu at Wang Xiangle. Ang modus daw ay hindi direct flight ang binibili. Tapos, sa layover, naglalaho na parang bula ang mga bosses sa kanilang transit destination. They never arrived in China. I'm making that off record.
Sa pagkakatanda ng BI, may layover nga ang flight ng 3 sa Hong Kong. Tanong ni Hontiveros, bakit kasi nagbubuk ng flight na may layover at hindi idiretso pa uwi ng bansa nila ang mga dinedeport? There's a clamor to deport yung mga nahuhuli the soonest at the fastest time. So ang ginawa po ng BI, nag-initiate po sila ng dialogue with the PDLs kung sino po yung pwedeng magbigay or mag-shoulder or mag-purchase ng kanilang mga ticket. Yung mga PDLs pa ang tinanong kung pwedeng mag-shoulder ng tickets nila. Hindi ba dapat may pondo ang BI para sa deportation na inuutos ng BI? Madam Chair, sorry to say, wala po silang allocated funds. Dagdag ng BI, walang ipinaabot sa kanila ang Chinese Embassy na may kaso ang 3. Once they are declared fugitive, we make sure that they are either escorted or alam ng kanilang embassy yung prior knowledge ng embassy yung pag-deport sa kanila. Pag hindi ho sila declared as fugitive, our duty is to ensure that they are boarded to their country. Sinakay sila ng airline. Naungkat din ang tungkol sa kinaroroonan ni dating presidential spokesperson Harry Roque na inisyohan ng arrest order ng House Quad Committee noong Setyembre. Meron po kaming alam na pumunta rin po siya ng Japan. And hindi po siya nakaalis. Supposed to be bound for US. Binigyan na ni Hontiveros ng ultimatum ang BI. If no satisfactory answers on these matters are provided by the BI within 15 days, as designated chair of this subcommittee of the Committee on Justice, I will call for a revamp of the BI in the committee report of this subcommittee. A revamp beginning with the commissioner himself. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sa pagpapatuloy ng oral argument sa Korte Suprema kaugnay ng PhilHealth, tinanong ito kung bakit nagpapalimita ito sa budget na bigay ng Kamara kahit itinakda ng batas ang alokasyong dapat matanggap nito mula sa sin tax. Ang sagot ng PhilHealth dyan at sa ibang issue sa pagtutok ni Salima Refran. Sa oral arguments kaugnay ng pagsasauli ng PhilHealth ng 89.9 billion pesos sa sobrang pondo umano nito sa National Treasury, tinanong ng mga maestrado kung nabawasan ba nito ang 663 billion peso deficit ng PhilHealth noong 2023. Your Honor, it reduces, Your Honor. It reduces the deficit. Did I hear it right? Your transfer of 60 billion to the National Treasury reduced your deficit. I think baliktad sa Your Honor. It reduces our accumulated revenue. And of course, kung sa total members' equity, Your Honor, tumaas pa siya, Your Honor. Lumabas din sa pagtatanong sa PhilHealth na hiningi lang nito sa Kongreso ang tingin nitong kailangang pondo kahit may tiyak dapat na alokasyon sa universal healthcare mula sa sin tax o buwi sa sigarilyo at alkohol. You're not observing what the law requires? Your Honor, budget principles require that it's needs-based. The government have collected taxes already representing supposedly the subsidy. Why would government not transmit everything to PhilHealth as originally intended? That is correct, Your Honor. Unfortunately, the receptacle to which this money can be transmitted cannot handle the amount of money. Kung hindi kaya gastusin ng PhilHealth, ibigay sa PhilHealth at utusan ng PhilHealth, oy, taasan ninyo ang benefits nyo. Hoy, mag-hire kayo ng mga tao ninyo para magastos ito para sa health ng ating tao. Ganun po lagi ang utos pero hindi po nangyayari until now. Probably it's time to overhaul PhilHealth and change the board for complying what the law requires. Hindi kasalanan ng tao yan. The money is there. Nauna rito, nagsagawa ng pagkilo sa labas ng Korte Suprema ang mga grupong sumusuporta sa pagbabalik ng sobrang pondo ng PhilHealth. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Ibinalik sa pwesto ang pinuno ng PNP Anti-Kidnapping Group sa gitna ng investigasyon sa naging rescue operation umano
sa dinukot na binatilyong Chinese sa Taguig. Ang PNP, nanindigang sinagip ang biktima. Nakatutok si June Veneracion. We will stand by the statement made by our SILG that it was a rescue operation and no ransom was paid. Tugon yan ng PNP sa alegasyong pinalulutang ng ilang kampo na hindi naman umano ni-rescue ang 14 anyos na Chinese kid na victim nung nakarang linggo at nagkabayaran umano ng ransom. Salungat yan sa bersyon ng Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na humarap pa sa press briefing sa Malacanang. Maigat naman ang Malacanang sa pagkomento sa kinukwestyong rescue operation ng AKG o Anti-Kidnapping Group. As of now, kung yan po ang nababalita, titignan po natin, i-verify po natin kung ano po talaga ang katotohanan dito. Kung ano man po ang katotohanan, manggagaling din po yan sa amin. Sa utos si PNP Chief Romel Marbil, inatasang mag-imbestiga ang CIDG o Criminal Investigation and Detection Group sa rescue operation ng AKG. The Chief PNP deemed it necessary to investigate this operation as a response doon po sa mga questioning and nag-raise po ng serious concern doon sa manner how the 14-year-old was rescued by the AKG. Bilang bahagi ng internal investigation, tinanggal sa pwesto ang acting director ng AKG na si Colonel Elmer Ragay noong February 28. Pero 3 araw ang lumipas, pinawalang bisa ang relief order. Sabi ng PNP, dahil yan sa kawalan umano ng pahintulot mula sa COMELEC. Sa ilalim kasi ng COMELEC Resolution number 11059, ipinagbabawal ang paglilipat sa pwesto ng mga kawani ng gobyerno kapag election period kung walang clearance mula sa COMELEC. Hindi po natin nakikita yung pagbabalik po ni Colonel Ragay sa kanyang posisyon na para makaapekto po sa ongoing investigation. This does not only concern Colonel Ragay but lahat po nung kasama po doon sa operation. Habang may internal investigation, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap ng AKG sa mga sangkot sa kidnapping ng estudyanteng Chinese. They are pursuing very good lead. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Magkahiwalay na sunog ang sumiklab sa Maynila at Taguig. Ilang pamilya ang apektado habang 4 ang sugatan. Nakatutok si Ian Cruz. Malakas ang lagablab ng apoy sa sunog na naganap pasado 2:00 ng hapon sa Aguirre Street sa pagitan ng Carmen Planas at Elias Street sa Divisoria, Manila. Nang apoy ang roof deck ng katabing 5 palapag na gusali. Sa lakas ng apoy, nabasag ng salamin ng katapat na gusali. 20 pamilyang apektado sa nadamay na gusali. Ang hirap magsimula, wala kang dala kahit isa eh. Yung tagal mong inipon ng mga gamit mo, pinundar mo, nawala lahat eh. Sa lakas ng apoy, mabilis na natupok ang lumang 2 palapag na istruktura. Maraming vendors at pwesto sa bahaging ito ng Divisoria. Kaya nung una, nahirapan daw makapasok ang mga bumbero. Una po, mahirap kasi may mga vendor po tayo, hindi nila alam na may sunog. Pero agad po ito tinaas sa 3rd alarm para yung dating ng fire truck ay sunod-sunod na para pag dumaan, wala na makabalik na vendor. Palaisipan sa mga otoridad kung paano nagkasunog sa abandonadong bahay. Yun po inaalam natin, under investigation po siya. Kung sino yung may access po dun sa place na yun. Walang naitalang sugatan sa sunog na tumagal ng 2 oras. Sa barangay Ususan sa Taguig, 4 ang sugatan sa naganap na sunog 2:24 ng hapon. Ayon sa BFP, 3 tumulong sa pag-apula ng apoy ang nasaktan, habang isang babae naman ang nilapatan ng paunang lunas matapos mahirapang huminga. Sa laki ng sunog, agad itong iniakyat sa ika-4 na alarma. Idineklara itong under control 3:27 ng hapon at nag-fire out bago mag 5:30. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at kung ilang bahay ang natupok. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Na 9 na araw bago ang eleksyon 2025, patuloy ang mga senatorial candidate sa paglalatag ng kanilang mga plano sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kabilang sa mga plano ni Atty. Angelo de Alban, ang free therapy at developmental assessment sa Zamboanga, Sibugay. Binisita ni Caliote de Guzman ang Fisher Folk Community. Idinetalya naman doon ni Luke Espiritu ang kanyang senatorial journey.
Nagpaalala si Senator Bongo sa banta sa kalusugan ng mainit na panahon. Agrikultura ang bibigyang prioridad ni Senator Amy Marcos. Sa Bohol, isinulong ni Manny Pacquiao ang libreng pabahay para sa mga mahihirap. Ang kaligtasan ng mga Pinoy ang pagtutuunan ng pansin ni Benhar Abalos. Mabilis na internet connection ang isa sa plano ni Senador Francis Tolentino. Nakipag-usap sa coffee farmers sa Lipa City si Kiko Pangilinan. Pagpapaunlad ng lokal na agrikultura ang isinulong ni Danilo Ramos. Kinumusta ni Ronel Arambulo ang mga nagtitinda sa Lipunan Public Market. Nakaisa sa Kabute Festival sa Cavite si Senator Ramon Bong Revilla. Kabuhayan na trabaho ang isinusulong ni Congresswoman Camille Villar. Iginiit ni Bam Aquino ang food security at national security. Inalala ni Teddy Casino ang mga biktima ng mining disasters. Dinalakay ni Franz Castro ang kahalagahan ng collective bargaining agreement at pag-uunyon. Patuloy naming sinusundan ng kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. US-bound si Ruru Madrid kasama si Sofia Pablo para dumalo sa Manila International Film Festival sa California. Pero bago niyan, dumaan muna sa intense taping si Ruru para sa Lolong Bayani ng Bayan kung saan may mga magbabalik at bago siyang mga makakalaban. Makichika kay Aubrey Carampel. I'm back! Dolores, ano po yan, Madam BFF? Bumalik ka sa tumahan. Asikasuhin mo na sumasama sa akin. May magbabalik sa Lolong Bayani ng Bayan para muling maghasik ng kasamaan sa tumahan. Dahil si Donna Banson na ginagampanan ni Jean Garcia, makakalaya na. Kasama pa niya si Dolores, ang nagbabalik ding karakter ni Maui Taylor. Lahat ng mga nananalig sa banal na ina, kailangan magsama-sama sa tumahan. Ayon kay Kapuso Prime Action Hero Ruru Madrid, tiyak na mas maaksyong tagpo pa ang aabangan sa Kapuso Action Series. Sa tinding araw ng mga kinunang eksena, nawalan pa siya ng boses. Sa pugad ng mga demonyo. Una po dyan kung bakit po ako ngayon malat dahil sobrang tindi po ng mga eksena na kinunan po namin these past few days. But wait, there's more dahil bukod kina Donna at Dolores, may isa pang bagong kalabang parating. Siguraduhin ninyong itatapat niyo sa akin ang pinakamagaling niyo. Si Lizardo, nagagampanan ni John Lucas, na naging kontrabida na ni Ruru sa Black Rider. Abangan niyo po ang kanyang karakter dito. Magiging maaksyon, madugo. Kaya sana pakatutukan niyo po ito. Biyahing Amerika ngayon si Ruru, kasama si Sofia Pablo para dumalo sa Manila International Film Festival sa Los Angeles, California, kung saan kalahok ang kanilang pinagbidahang Metro Manila Film Festival 2024 Best Picture Green Bones. At nanalo bilang Best Supporting Actor si Ruru. Excited na nga raw sila na makita at makasalumuha ang Global Pinoys roon. Dadalo rin sila sa meet and greet kasama si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes sa konsyerto para sa Filipino event sa March 8 sa Lyric Theater Cerritos Center for the Performing Arts na libreng concert para sa mga Pinoy roon. Kasi syempre, minsan lang naman makapunta ng US since ang layo. So lalo na ngayon, it's for Green Bones. So very honored and excited. Di lang dyan excited si Sofia, kundi sa mga aabangang eksena sa prinsesa ng City Jail sa Afternoon Prime. Ayan na, magsisimula ng mabuo yung pagmamahalan ni Princess and Xavier. And syempre, mas tumitin din na rin yung agawan ni Divina, Raymond, and Charlene. Magkakagulo pa sa kulungan. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Tuesday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Ara San Agustin. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thanks, Ara! Salamat sa iyo, Ara! Thank you, Ara. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.